June 12, gaya ng alam natin, ay araw muli ng ating kasarinlan. Kasarinlan, tayo ay 127 taon na ng ating kasarinlan o kalayaan. At walang duda na isa ito sa magagandang pangyayari sa ating kasaysayan bilang isang bansa. Marahil kung iisipin natin ang ating bansa, marahil may mga tagpo, may mga pangyayari sa ating bansa na marahil magaganda. At sigurado ako na isa doon ay ang ating natamong kasarinlan. Siguro kung di tayo nagkaroon ng kalayaan mula sa mga dayuhan, ay ano kaya ang kalalagayan ngayon ng ating bansa, ng bansang Pilipinas. Gusto kong sabihin kung gaano kahalaga ang kalayaan sa buhay ng tao. Pero higit dito, kalayaan ng tao marahil mula sa panunupil, napakahalaga niyan. Pero higit dito ay ang kalayaan sa kasalanan. Pero marahil may itatanong nyo ay kung kailan o kung papaano ito nangyayari. At ito marahil ang magiging buod ng ating bagong seryeng ito na pinamagatang pasimula ng Ebanghelyo. Kapag sinabing pasimula ng Ebanghelyo, ano kayang maiisip nyo dyan? Ang maiisip nyo dyan ay sa pamamagitan ng ministeryo ni Juan. At sa buwan na to ay dito iikot ang ating serye patungkol sa ministeryo ni Juan. At sa pag-uumpisa nga niyan ay samahan niyong buksan inyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanata 1. Ang ating tutunghayan ang mula talatang 1 hanggang 5. Ebanghelyo ni Marcos 1, mula talatang 1 hanggang 5. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang pasimula ng Ebanghelyo ni Hesukristo, ang anak ng Diyos. Ayon sa nasusulat sa Isaias na propeta, narito, ipinapadala ko ang aking sugo sa iyong unahan na maghahanda ng iyong daan. Ang tinig na isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Itong pinaka-focus halos natin, mula talatang 4 hanggang 5. Si Juan na tagapagbautismo ay dumating sa ilang at ipinapangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pumupunta sa kanya ang mga tao mula sa buong lupain ng Judea at ang lahat ng mga taga-Jerusalem at sila'y binabautismuhan niya sa Ilog Jordan na nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. Gaya ng alam natin at pamilyar tayo, ang Ebanghelyong ito ni Marcos ay kabilang sa tinatawag na the four Gospels. Pag sinabing four Gospels, medyo nalilito dyan, is Matthew, Mark, Luke, and John. At patungkol naman sa Ebanghelyo pa rin ito ay tinatawag din o kasama sa tinatawag naman na Synoptic Gospels. So may four Gospels, meron naman Synoptic Gospels, at pag sinabing Synoptic Gospels is Matthew, Mark, and Luke. Ang kakaiba sa Ebanghelyong ito ni Marcos, pag Synoptic Gospels, kumpara kay Matthew and Luke, patungkol sa pinagmulan o genealogy ng ating Panginoong Jesus, hindi ito binanggit dito. That's very interesting. Maalala nyo na binanggit yan sa Ebanghelyo ni Mateo at Lucas. Katunayan ay pinakita dyan sa dalawang Ebanghelyong yan yung mahabang pinagmulan ng ating Panginoong Jesus. Gustong ipakita dito na kay Mark, hindi siya masyadong interesado sa kanyang Ebanghelyo na ipakita ang pinagmula ng ating Panginoong Jesus. Hindi dahil parang maliit na bagay yan. No, katunayan, ang Book of Mark is main source ng Gospel of Matthew and Luke. Ang interest lang niya rito ay kung para ipakita kung paano nag-umpisa ang Ebanghelyo
patungkol kay Hesukristo, ang Mesyas, at ang emphasis pa ay ang anak ng Diyos. Yan sinabi sa talatang 1. Pinakita nga iyan sa ministeryo ni Juan Bautista, yung pagsisimula ng ebanghelyo, at ito nga ay yung ipinadalang sugo, o yung forerunner. Alam nyo, napakahalaga ng ministeryong ito ni Juan bilang forerunner ng ating Panginoong Hesus. Binanggit iyan sa lahat o sa 4 na ebanghelyo, Matthew, Mark, Luke, and John. At dito ipinakita na si Juan Bautista o ang kanyang ministeryo ay siyang katuparan ng kasulatan. Partikular sa sinabi sa Isaias 4 talatang 3. Ang sinabi, ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. At ito nga ang makikita natin sa ministeryo ni Juan. Ipinakita dito na siya ay dumating sa ilang na ipinapangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Alam nyo, napakahalaga nito sapagkat pinapakita, dumating siya sa ilang, pinapakita yung larawan sa lumang tipan na doon sa ilang ay iniligtas sila ng Panginoon mula sa paglalakbay nila sa pabalik sa lupang pangako. So doon yung pagliligtas ng Diyos, at eto si Juan, larawan ng gagawing pagliligtas ng Diyos. So dumating siya, ang ipinapangaral daw ay ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Dito, hindi gustong ipakita na ang bautismo, ang paraan ng pagpapatawad sa kasalanan, subalit ipinakita dito ng isang nagsisi sa kasalanan ay inaasahan na magpabautismo. At napakahalaga ng ganyang pagkaunawa dito. Kaya ito po yung aking mensahe ngayong hapon. Ang mensahe ng ebanghelyo patungkol kay Hesukristo, ang anak ng Diyos, ay may pagsisisi sa kasalanan na sinusundan ng bautismo. Ang mensahe ng ebanghelyo patungkol kay Hesukristo, ang anak ng Diyos. Ayokong alsin yung anak ng Diyos sapagkat isinama ni Marcos, sapagkat may iba na tumitingin na hindi na raw ito dapat kasama, pero napakahalaga lalo sa ebanghelyo ni Marcos na ikinabit kay Hesukristo bilang anak ng Diyos. Kaya mas maganda na isama ito. So muli, ang mensahe ng ebanghelyo patungkol kay Hesukristo, ang anak ng Diyos, ay may pagsisisi sa kasalanan na sinusundan ng bautismo. Isang maling pagkaunawa sa kaligtasan ay sa pamamagitan ng bautismo. Mali yan. Yan ang mali na tinatawag na infant baptism. Kaya kung ikaw ay ganito o ganito yung iniisip mo, ay nagkakamali ka. Hindi ka kayang iligtas ng seremonya ng bautismo. Ay lalo pa sa ganyang paraan ng bautismo, mamaya makakita nga natin na iisa lamang talaga ang tinatawag o yung tamang bautismo. Pero sa kabila niyan, mali din na matapos kang maligtas o magsisi sa kasalanan, ay hindi ka naman magpapabautismo, o mali din ang ganyang kaisipan. Kaya dito ay nais kong tingnan natin ang dalawang bagay na may kinalaman sa pangangaral ni Juan patungkol sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, ang anak ng Diyos. So ito yung dalawang bagay na to. Una, may panawagan ng pagsisisi mula sa kasalanan. Yan ang isang bagay na marahil magandang makita natin sa pangangaral o ministeryo ni Juan. May panawagan ng pagsisisi mula sa kasalanan. At pangalawang bagay ay may pagsunod sa bautismo matapos magsisi. May pagsunod sa bautismo matapos magsisi. So yung unang bagay na gusto kong makita natin sa pag-uumpisa ng ministeryo at pangangaral ni Juan ay may panawagan ng pagsisisi mula sa kasalanan. At marahil malinaw yan sa ating teksto sa talatang 4. Muli,
Sinabi dito, si Juan na tagapagbautismo ay dumating sa ilang at ipinapangaral. O pwede nating sabihin na ipinananawagan ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. So, mapapansin nyo na may panawagan ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Muli, hindi pinapakita dito na kailangan mong magpabautismo para mapatawad sa kasalanan. Bagaman makikita natin mamaya ang pangangailangan ng bautismo, pero hindi iyan sa usapin ng kaligtasan. Mahalaga ang bautismo, subalit hindi sa usapin ng kaligtasan. At ipinapakita dito, para maligtas, kailangan mong magsisi sa kasalanan. At mahalaga na ganyan ang laman ng iyong ebanghelyo. Mahalaga na ganyan ang laman ng iyong pangangaral. So, ang simpleng lesson na pwede nating makita dito ay merong naliligtas dahil merong pagsisisi mula sa kasalanan. Kung walang pagsisisi sa kasalanan, walang kaligtasan. Yan ang nakita natin sa talatang 5. Ang dahilan kung bakit nagpabautismo ang mga taong ito na nakarinig ng pangangaral ni Juan mula sa iba't ibang lugar, ay dahil nagsisi sila mula sa kanilang kasalanan. Ibig sabihin, kung hindi sila nagsisi sa kanilang kasalanan, hindi sila magpapabautismo. Walang bautismo na mangyayari. Ito, magandang pananariwa sa atin bilang iglesia, kaya nga hindi tayo nagbabautismo ng hindi ligtas. Bagaman marahil, baka kapag bautismo tayo ng hindi tunay na ligtas, yun ay dahil sa hindi natin lubos na nakikita ang puso ng tao. Ang Diyos lamang ang nakakatalos, nakakakita ng puso ng tao. Yan ang ating limitasyon bilang isang iglesia sa pagtanggap ng isang applicant for membership, at mahalaga nating tanggapin yan. Subalit, sa kabila ng limitasyon na yon, ang batayan talaga natin sa pagtanggap ng isang nag-a-apply for membership ay dahil siya iligtas. At kinikilala natin na siya iligtas. Kaya napakahalaga sa pangangaral ng ebanghelyo na ipakita sa tao ang kanyang pagiging makasalanan. Kung hindi may ipapakita sa tao na siya ay makasalanan, walang conviction of sin. At kung walang conviction of sin, walang pagsisisi. Wala kayong makikita na nagsisi na hindi muna siya na-convict ng banal na spirito. At kung minsan itong hindi naiintindihan ng tao, mayroong mga tao na ayaw marinig ang kasalanan. Ayaw marinig ang patungkol sa kasalanan. Ang magagandang bagay ang gustong marinig sa kanyang sarili. Subalit hindi tayo dapat bumigay dyan. Merong mga tao na ang gugustuhin lamang na marinig ay ang masarap sa kanilang damdamin. Ang maganda marahil sa kanyang pandinig. Hindi po pwede ang ganyan, mga kapatid. Bilang mga ngaral ng ebanghelyo o bilang isang iglesia, huwag tayong bumigay sa gusto o yung tinatawag na kapritsuhan lamang ng mga tao. Marami tayong kapritsuhan. Kung titingnan natin ang pangangaral ni Juan, nakaka-offend. Tila nakaka-offend ang kanyang pangangaral. Sa Lucas 3, talatang 7 hanggang 8, kaya't sinabi ni Juan sa napakaraming tao na dumating upang magpabautismo sa kanya, kayong lahi ng mga ulupong. Sino ang nagbabala sa inyo na tumakas sa puot na darating? Kaya't mamunga kayo ng karapat-dapat na pagsisisik, at huwag niyong sabihin sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na magagawa ng Diyos na magbangon mula sa mga batong ito na magiging anak ni Abraham.
Marahil bilang Hudyo, ganun sila ka-proud. Marahil meron silang ganung pagmamalaki sa kanilang mga sarili. Hindi, nagpabuti, binautismo ni Juan, yung napakaraming tao. Pero ipinakita niya na, ipakita nyo kung kayo nagsisisi, ipakita nyo yung talagang, yung buhay nyo ay nararapat sa pagsisisi. Ay, mapapansin nyo yung klase ng pangangaral ni Juan. Hindi nakakakiliti ng tenga. Ang hirap sabihin sa pangangaral, mga lahi ng ulupong. So dyan makapansin nyo na offensive ang ebanghelyo. Hindi naman ibig sabihin dito na maging offensive ka. Subalit kapag ipinapangaral mo talaga ang ebanghelyo ng may katapatan, merong mau-offend. Sapagkat sa isang banda ay offensive ang ebanghelyo. Pero wag tayong bumigay kung merong nasasaktan sa ebanghelyo na ipinapangaral natin. Kung ayaw nating may masaktan sa ebanghelyo na ipinapangaral natin, wag na tayong mangaral. Wag na tayong maging mangangaral ng ebanghelyo. Sapagkat kung ganyan, hindi tayo nagiging matapat sa ebanghelyo na dala natin. Kung si Juan Bautista ay hindi naging matapat sa ebanghelyo na dala-dala niya, hindi siya karapat-dapat na maging forerunner ng ating Panginoong Hesus, ng Mesyas. Pero hindi ganyan si Juan. Katunayan, dahil sa pagiging matapat niya sa pangangaral ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, pinugutan siya ng ulo. At iyan ay sa pamamagitan ni Herodes. Ay sobrang nasaktan itong si Herodes. Ay totoo naman yung pangangaral ni Juan. Ay yung asawa ng kapatid mo, kinuha mo. Matuwid ba yun? Dahil doon pugot ang ulo ni Juan. Huwag sanang mangyari sa atin yan, na dahil sa pangangaral ng ebanghelyo, mapugutan tayo ng ulo. Subalit sa isang banda, ay dapat maging handa tayo dyan. Katunayan, bilang isang mangangaral ng ebanghelyo, makakaranas talaga tayo ng parang pinupugutan ng ulo. Umarahil sa ating audience, sa pakikinig ng pangangaral ay pugutang ulo mo sa akin, pastor. Marahil may ganon. Subalit dapat handa tayo sa bagay na yan. Huwag nating ikompromiso ang ebanghelyo dahil lamang sa gusto nating maplis ang tao. Dahil lamang ayaw nating masaktan siya. Ang dahilan kung bakit ninais ng mga lider ng bansang Israel na patayin ang ating Panginoong Hesus, yun ay dahil nasasaktan sila sa pangangaral nito. Iniisip nila, pinapatamaan sila ng Panginoong Hesus, pero ang totoo, tinatamaan sila sa mensahe. Hindi po pwede na kung ano yung gusto ng tao, yun ang ating ipapangaral, yan ay kaduwagan at kompromiso sa ebanghelyo. Kung tayo ay aware, sa buwan na to ay tinatawag na Pride Month. At alam natin, pag sinabing Pride Month, buwan niya ng mga tinatawag na LGBTQI+. Alam nyo, dapat nating igalang at irespeto ang mga taong ito. Kung nakikita nyo na ang mga grupong ito ay hindi iginagalang, walang pantay na pagtrato sa lipunan, isa tayo sa dapat kumundi na doon. Pero sa kabila nun, hindi tayo dapat sumang-ayon sa kanilang mga paniniwala at mga ipinaglalaban to the point na
Ayaw masaling ang kanilang mga marahil kasalanan, paglabag sa salita ng Diyos, sa pamantayan ng Diyos. Huwag tayong bumigay dyan. Ang hamon ko ay, kung nais nating magsisi ang isang makasalanan, mula sa kanyang kasalanan, ipakita natin sa kanya ang kanyang pagiging makasalanan. At muli itong naging ministeryo ni Juan. Siya'y dumating para panumbalikin ng mga tao ang bayang Israel sa Diyos. Hindi siya dumating para mangaral ng self-esteem. Hindi siya dumating para mangaral ng prosperity gospel. Hindi siya dumating para mangaral ng health and wealth gospel. Hindi ganon. Maalala nyo ng bayang Israel ay tumalikod sa Diyos. At dahil doon naging bihag sila sa Babylonia, subalit hindi yun natatapos doon. Darating ang panahon na panumbalikin ng Diyos ang mga puso ng mga tao sa Kanya. At yun nga ay sa pamamagitan ni Juan. At ito na yung panahon na yon. Gaya ng nakita natin, nagbabautismo ng mga tao si Juan. O ang mga tao ay nagpapabautismo sa Kanya kay Juan Bautista. Pero hindi yun dahil maganda o tila kaaya-aya ang mensahe ni Juan. Yun ay nakakapunit ng puso. Kanina, sa Lucas, tinawag ng mga lahi ng ulupong. Na-open dyan si Herodes Subalit makakita natin kung paano tumugon ng tao. Ito ang gusto kong maunawaan ng mga kasama namin ngayon sa inyo na aming mga bisita, mga mahal sa buhay, na ang mensahe ng Ebanghelyo sa isang banda hindi maganda sa pandinig. Subalit ito ang kailangan nyo. Kailangan nyong maunawaan na kayo ay makasalanan. At kung hindi kayo magsisisi at manunumbalik sa Diyos, sa pamamagitan ni Jesucristo, wala kayong kaligtasan. At sana itanggapin nyo ang mensaheng yan. At ito rin ang mensahe na dapat nating panatilihin bilang mga ngaral ng Ebanghelyo. Bilang isang iglesia, huwag nating ikompromiso ito. Ang mundo ay puno na ng kompromiso. Huwag na tayong makaisa pa dito. Katunayan ng mensahe kanina, kahit sa loob ng iglesia, kahit sa mga ngaral, na doon ang mga kompromiso. Huwag na tayong makaisa pa, church. GBC, huwag na tayong makaisa pa. Pag sinabing Jonathan Edwards, marahil ang isang maiisip nyo dyan ay yung pag pinag-usapan ng mga mensahe niya, ang isang very popular ay walang iba kundi ang sinners in the hands of an angry God. Pinakita dito ang pagiging makasalanan ng tao, katunayan ipinakita dito ang puot ng Diyos patungkol sa pagiging makasalanan ng tao. Pero gaya ng alam natin, maraming naligtas, nagkaroon ng revival, maraming nagsisi. Sa isang marahil masasabi natin nakakapunit ng puso na mensahe, subalit isang matapat na mensahe. At sana ay ganun ang ating panitilihin. Isang magandang laman ng ating pangangaral at Ebanghelyo, may panawagan ng pagsisisi mula sa kasalanan. Subalit pangalawang bagay, marahil ito isang pananariwa lamang sa atin, may pagsunod sa bautismo matapos magsisi. At makakita nga natin sa ating teksto, sumunod sa bautismo ng tubig ang mga taong ito matapos silang magsisi sa kanilang kasalanan. Hindi sila nagpabautismo para maligtas, kundi ligtas na sila. Kaya sila nagpabautismo. Pumupunta sa kanya, talatang 5, pumupunta sa kanya ang mga tao mula sa buong lupain ng Judea at ang lahat ng mga taga-Jerusalem at sila'y binabautismohan niya sa Ilog Jordan na nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. So ang nagsisi sa kasalanan ay sumusunod o humahakbang sa bautismo ng tubig. Hindi mo po pwedeng sabihin na ligtas ka na kaya hindi ka na magpapabautismo.
Bagaman nga mali na kaya ka magpapabautismo ay para maligtas, ngunit mali rin na hindi ka magpabautismo kung sinasabi mong ligtas ka. Kung sinasabi mo na nagsisi ka sa kasalanan. Katunayan ng panlabas o ebidensya ng pagsisisi ay pagpabautismo. Sa pamamagitan nito ay ipinapahayag o ipinapakita mo na ikaw ay nagsisi sa kasalanan at ikaw ngayon ay tagasunod na ni Jesus. Kaya hindi natin pwedeng paghiwalayin ng pagsisisi at bautismo. Lagi yung magkasama. Kung yung iba, masyado ang pagdidiin sa bautismo, dahil kailangan daw iyon sa kaligtasan, subalit yung iba naman ay hindi nakita ang halaga nito bilang panlabas na kapahayagan ng pananampalataya. Mali ang dalawang bagay na yan at huwag tayong mahulog sa dalawang kamalian na yan. O marahil pwede na sabihin na dalawang extremes na yan. Alam nga natin, yung pag sinabing pendulum, minsan yan ay nasa kabilang bahagi at kung minsan naman ay nasa kabilang bahagi. At hindi dapat ganyan ang mangyari sa atin. So yung simpleng hamon sa atin dito ay ipakita o patunayan mo na ikaw ay nagsisi mula sa kasalanan sa pamamagitan ng pagpapabautismo sa tubig. Ngayon, nais kong bigyan ng konting pansin ang ibig sabihin ng bautismo dito. Ito ay sa paraan ng paglulubog sa tubig o yung immersion. At liban dyan, walang ibang paraan ng bautismo. Kung mahalala natin yung pagbabautismo ni Juan, actually sa Matthew yata yun, sabi doon, meron doong malaking bahagi ng tubig. Kumbaga talagang walang duda na talagang palubog ang ginawa ni Juan maging sa ating Panginoong Hesukristo na makakita natin sa mga darating na mensahe. Kung hindi ganyan ang paraan ng iyong bautismo, hindi ka pa talaga nababautismuhan. Kaya hindi rin natin pwedeng baliwalain ang paraan o yung tinatawag nating mode of baptism. The only mode of baptism is immersion. Actually, pag sinabi nga raw baptism, it is a mode. Kaya muli, wag nating baliwalain o maliitin ang bagay na ito. Katunayan ng bautismo ay utos. Kaya ikinabit ko iyan sa ating punto. May pagsunod sa bautismo matapos magsisi. Hindi ito katang-isip lamang, ito ay utos mismo ng ating Panginoong Jesus. And that's very clear in Matthew 28 verse 19, "Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Isa pang mapapansin nyo sa usapin ng bautismo, ito ay Trinitarian. Ito ay sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Hindi po pwede dito yung sa pangalan lamang ni Jesus o kung ano pa mang paraan. So mapapansin nyo kung gaano kahalaga ang bautismo sa buhay ng Kristiyano, sa buhay ng tagasunod ni Hesukristo. Kaya kung ikaw ay hindi pa tagasunod ni Jesus, kung ikaw ay tagasunod ni Jesus, subalit hindi pa nagpapabautismo, sumusuway ka mismo sa kanyang utos. Isa pang mahalagang maunawaan natin sa bautismo, ito ay entry sa church. Kaya kung hindi ka pa nagpapabautismo o kung hindi ka magpapabautismo, hindi ka magiging bahagi ng iglesia. Hindi ka kikilalanin. At kung hindi ka bahagi ng iglesia, walang pribilehiyo. Isang marahil pribilehiyo sa iglesia ay yung ginawa natin last week, ang Lord's Supper and many other privileges na meron ng isang bahagi ng iglesia ni Kristo, ng ating Panginoong Hesukristo. Marahil doon yung naipapanalangin ka, na dadamayan ka, bagaman merong disiplina sa iglesia. Actually, discipline ay utos pa rin, pero sa kabila nun ay napakaraming mga pribilehiyo sa iglesia at iyon ay dahil sumunod ka sa utos ng bautismo. Kaya sa'yo na sinasabi mong ligtas, sa'yo na sinasabi mong nagsisi sa kasalanan, magpabautismo ka. Hindi ko alam kung pamilyar kayo kay Luther Rice. May students, kilala niyo na siya. Si
Si Luther Rice ay contemporary sa isang missionary na bagaman hindi masyadong nagtagal na nagmisyon, siya contemporary ni Adoniram Judson, pareho silang American missionary. Si Luther Rice, parehas ni Adoniram Judson, kasama sila sa church, sila ay miyembro ng isang congregationalist na iglesia. At pag sinabing congregationalist, ay yan ay nanghahawakan, naniniwala sa infant baptism like pedobaptism or Presbyterian. So yan yung medyo pagkakapareho nila. At sobra ang panghahawakan ni Luther Rice sa kanyang paniniwalang ito ng infant baptism. The same thing with Adoniram Judson. But Adoniram Judson ay nakumbinsi siya sa tinatawag na believer's baptism at nagpabautismo siya si Adoniram Judson kasama ng kanyang asawa at pagkalipas ng ilang buwan, si Adoniram Judson ay nangharal patungkol sa believer's baptism using Matthew chapter 28 verse 19, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them." Sa madaling salita, na doon si Luther Rice and he was convinced sa tinatawag na believer's baptism. Sa pamamagitan ng pangangaral ni Adoniram Judson patungkol dyan, nabuksan ang kanyang mga mata, nakita niya, naunawaan niya na ito yung tama, at ang isa pa doon ay ito'y utos mismo ng Panginoong Hesukristo ay siya'y sumunod. Siya'y nagpabautismo. Yan ang tunay na ligtas. Yan ang tunay na tagasunod ni Hesukristo. At maganda ang sa tingin ko'y akma-akma itong himno na ating aawitin bilang tugon ang sinabi sa huling stanza, "Panginoon, ihanda mo sa iyong sasabihin, susundin kang buong puso, bawat utos mo'y gawin." So sana ito yung ating ding maging resolve. Kung sinasabi mo na ikaw ay tagasunod ni Jesus, na naligtas, nagsisi, sumunod ka sa utos ng bautismo. Bilang tugon, awitin natin, "Mangusap ka, Panginoon." Talata, sabay-sabay po tayo.
Wakas po tayo sa panalangin, mga kapatid. O dakila namin Diyos, aming mapagbiyayang Ama, nagpapasalamat kami sa pagkakataon na minsan pa kami ay magsalo-salo sa iyong salita. Tunay na ito ay biyaya niyo sa amin sapagkat kung minsan ay nadoon ang mga panghihina ng aming mga kaluluwa. Salamat o Diyos sa iyong patuloy na pagpapaalala, lalo na sa napakahalagang mensahe ng Ebanghelyo patungkol kay Hesukristo, ang anak ng Diyos. At nakita namin ang naging pasimula nito, nagumpisa ito sa ministeryo ni Juan Bautista, siyang katuparan ng kasulatan bilang tagapaghanda ng daan ng tagapagpatawad ng kasalanan ng aming Panginoong Hesukristo. Panginoon, salamat sa mensahe na ang kaligtasan ay dahil mayroong pagsisisi sa kasalanan, may pagkilala sa aming pagsuway sa iyo. At salamat dahil binuksan niyo ang aming mga puso, ang aming mga mata, pang makita namin ang aming kalulunos na kalalagayan sa iyong harapan. At kami kinatagpo ng Banal na Espiritu at tumugon sa panawagan ng Ebanghelyo. Marahil ito ay mabigat sa aming puso, sa aming pandinig, ngunit itong kailangan namin upang tunay na makita namin ang kawalan ng aming mga sarili. Hindi kayang iligtas ang aming mga sarili, ano man ang aming kalalagayan at katatayuan bilang individual. Salamat sa pagpapanariwa ng iyong Ebanghelyo, Panginoon, at naway itong isang pa'y makita ng bawat isa sa amin kahit pa kami ng mga mananampalataya. Gayon din ang mga mahal namin sa buhay, ng mga bisita namin, mga kasama namin sa bulwagan na ito, maging sa mga kasama namin online, marahil meron sa kanila na hindi pa kumikilala sa kanilang kasalanan, hindi pa kumikilala sa pangangailangan kay Hesukristo. Panginoon, mahabag ka sa kanila. At gaya ng aming natunghayan, naway sila man ay tumilala sa kanilang kasalanan at magpabautismo bilang utos, bilang kapahayagan ng pagsisisi sa kasalanan, bilang panlabas na ebidensya ng pagsunod kay Hesukristo. O Panginoon, salamat sa iyo. Tulungan niyo kami na kung anong inuutos niyo sa amin, ay ito'y aming magawa, Panginoon. Tulungan niyo kami ng iyong Banal na Espiritu sa mga bagay na ito. Salamat muli sa mga oras na ginugol namin. Salamat sa iyong salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. June 12, gaya ng alam natin, ay araw muli ng ating kasarinlan. Kasarinlan, tayo ay 127 taon na ng ating kasarinlan o kalayaan. At walang duda na isa ito sa magagandang pangyayari sa ating kasaysayan bilang isang bansa. Marahil kung iisipin natin ang ating bansa, marahil may mga tagpo, may mga pangyayari sa ating bansa na marahil magaganda. At sigurado ako na isa doon ay ang ating natamong kasarinlan. Siguro kung di tayo nagkaroon ng kalayaan mula sa mga dayuhan, ay ano kaya ang kalalagayan ngayon ng ating bansa, ng bansang Pilipinas. Gusto kong sabihin kung gaano kahalaga ang kalayaan sa buhay ng tao. Pero higit dito, kalayaan ng tao marahil mula sa panunupil, napakahalaga niyan. Pero higit dito ay ang kalayaan sa kasalanan. Pero marahil may itatanong nyo ay kung kailan o kung papaano ito nangyayari. At ito marahil ang magiging buod ng ating bagong seryeng ito na pinamagatang pasimula ng Ebanghelyo. Kapag sinabing pasimula ng Ebanghelyo, ano kayang maiisip nyo dyan? Ang maiisip nyo dyan ay sa pamamagitan ng ministeryo ni Juan. At sa buwan na to ay dito iikot ang ating serye patungkol sa ministeryo ni Juan. At sa pag-uumpisa nga niyan ay samahan niyong buksan inyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Marcos,
Kabanata 1, ang ating tutunghayan ang mula talatang 1 hanggang 5. Ebanghelyo ni Marcos 1, mula talatang 1 hanggang 5. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang pasimula ng Ebanghelyo ni Hesukristo, ang anak ng Diyos. Ayon sa nasusulat sa Isaias na propeta, narito, ipinapadala ko ang aking sugo sa iyong unahan na maghahanda ng iyong daan. Ang tinig na isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Itong pinaka-focus halos natin, mula talatang 4 hanggang 5, si Juan na tagapagbautismo ay dumating sa ilang at ipinapangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pumupunta sa kanya ang mga tao mula sa buong lupain ng Judea at ang lahat ng mga taga-Jerusalem at sila'y binabautismuhan niya sa Ilog Jordan na nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. Gaya ng alam natin at pamilyar tayo, ang ebanghelyong ito ni Marcos ay kabilang sa tinatawag na the four Gospels. Pag sinabing four Gospels, medyo nalilito dyan, is Matthew, Mark, Luke, and John. At patungkol naman sa ebanghelyo pa rin ito ay tinatawag din o kasama sa tinatawag naman na Synoptic Gospels. So may four Gospels, meron naman Synoptic Gospels, at pag sinabing Synoptic Gospels is Matthew, Mark, and Luke. Ang kakaiba sa ebanghelyong ito ni Marcos, Synoptic Gospels, kumpara kay Matthew and Luke, patungkol sa pinagmulan o genealogy ng ating Panginoong Jesus, hindi ito binanggit dito. That's very interesting. Maalala nyo na binanggit yan sa ebanghelyo ni Mateo at Lucas. Katunayan ay pinakita dyan sa dalawang ebanghelyong yan yung mahabang pinagmulan ng ating Panginoong Jesus. Gustong ipakita dito na kay Mark, hindi siya masyadong interesado sa kanyang ebanghelyo na ipakita ang pinagmula ng ating Panginoong Jesus. Hindi dahil parang maliit na bagay yan. No, katunayan, ang Book of Mark is main source ng Gospel of Matthew and Luke. Ang interest lang niya rito ay kung para ipakita kung paano nag-umpisa ang ebanghelyo patungkol kay Hesukristo, ang Mesyas. At ang emphasis pa ay ang anak ng Diyos. Yan sinabi sa talatang 1. Pinakita nga iyan sa ministeryo ni Juan Bautista, yung pagsisimula ng ebanghelyo. At ito nga ay yung ipinadalang sugo, o yung forerunner. Alam nyo, napakahalaga ng ministeryong ito ni Juan bilang forerunner ng ating Panginoong Jesus. Binanggit iyan sa lahat sa apat na ebanghelyo, Matthew, Mark, Luke, and John. At dito, ipinakita na si Juan Bautista o ang kanyang ministeryo ay siyang katuparan ng kasulatan. Partikular sa sinabi sa Isaias 40, talatang 3. Ang sinabi, ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. At ito nga ang makikita natin sa ministeryo ni Juan, ipinakita dito na siya ay dumating sa ilang na ipinapangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Alam nyo, napakahalaga nito sapagkat pinapakita, dumating siya sa ilang, pinapakita yung larawan sa lumang tipan na doon sa ilang ay iniligtas sila ng Panginoon mula sa paglalakbay nila sa pabalik sa lupang pangako. So nadoon yung pagliligtas ng Diyos. At eto si Juan, larawan ng gagawing pagliligtas ng Diyos. So dumating siya
ang ipinapangaral daw ay ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Dito, hindi gustong ipakita na ang bautismo, ang paraan ng pagpapatawad sa kasalanan, subalit ipinakita dito ng isang nagsisi sa kasalanan ay inaasahan na magpabautismo. At napakahalaga ng ganyang pagkaunawa dito. Kaya ito po yung aking mensahe ngayong hapon. Ang mensahe ng Ebanghelyo patungkol kay Hesukristo, ang anak ng Diyos, ay may pagsisisi sa kasalanan na sinusundan ng bautismo. Ang mensahe ng Ebanghelyo patungkol kay Hesukristo, ang anak ng Diyos. Ayokong alsin yung anak ng Diyos sapagkat isinama ni Marcos, sapagkat may iba na tumitingin na hindi na raw ito dapat kasama, pero napakahalaga lalo sa Ebanghelyo ni Marcos na ikinabit kay Hesukristo bilang anak ng Diyos, kaya mas maganda na isama ito. So muli, ang mensahe ng Ebanghelyo patungkol kay Hesukristo, ang anak ng Diyos, ay may pagsisisi sa kasalanan na sinusundan ng bautismo. Isang maling pagkaunawa sa kaligtasan ay sa pamamagitan ng bautismo. Mali yan, yan ang mali na tinatawag na infant baptism. Kaya kung ikaw ay ganito o ganito yung iniisip mo, ay nagkakamali ka, hindi ka kayang iligtas ng seremonya ng bautismo. Ay lalo pa sa ganyang paraan ng bautismo, mamaya makakita nga natin na iisa lamang talaga ang tinatawag o yung tamang bautismo. Pero sa kabila niyan, mali din na matapos kang maligtas o magsisi sa kasalanan, ay hindi ka naman magpapabautismo, o mali din ang ganyang kaisipan. Kaya dito ay nais kong tingnan natin ang dalawang bagay na may kinalaman sa pangangaral ni Juan patungkol sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, ang anak ng Diyos. So ito yung dalawang bagay na to. Una, may panawagan ng pagsisisi mula sa kasalanan. Yan ang isang bagay na marahil magandang makita natin sa pangangaral o ministeryo ni Juan. May panawagan ng pagsisisi mula sa kasalanan. At pangalawang bagay ay may pagsunod sa bautismo matapos magsisi. May pagsunod sa bautismo matapos magsisi. So yung unang bagay na gusto kong makita natin sa pag-uumpisa ng ministeryo at pangangaral ni Juan ay may panawagan ng pagsisisi mula sa kasalanan. At marahil malinaw yan sa ating teksto sa talatang 4. Muli, sinabi dito si Juan na tagapagbautismo ay dumating sa ilang at ipinapangaral, o pwede nating sabihin na ipinananawagan ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. So, mapapansin nyo na may panawagan ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Muli, hindi pinapakita dito na kailangan mong magpabautismo para mapatawad sa kasalanan. Bagaman makikita natin mamaya ang pangangailangan ng bautismo, pero hindi iyan sa usapin ng kaligtasan. Mahalaga ang bautismo, subalit hindi sa usapin ng kaligtasan. At ipinapakita dito, para maligtas, kailangan mong magsisi sa kasalanan. At mahalaga na ganyan ang laman ng iyong ebanghelyo. Mahalaga na ganyan ang laman ng iyong pangangaral. So, ang simpleng lesson na pwede nating makita dito ay merong naliligtas dahil merong pagsisisi mula sa kasalanan. Kung walang pagsisisi sa kasalanan, walang kaligtasan. Yan ang nakita natin sa talatang 5. Ang dahilan kung bakit nagpabautismo ang mga taong ito na nakarinig ng pangangaral ni Juan mula sa iba't ibang lugar, ay dahil nagsisi sila mula sa kanilang kasalanan. Ibig sabihin, kung hindi sila nagsisi sa kanilang kasalanan, hindi sila magpapabautismo. Walang bautismo na mangyayari. Ito, magandang pananariwa sa atin bilang iglesia, kaya nga hindi tayo nagbabautismo ng hindi ligtas.
Bagaman marahil, baka kapag bautismo tayo ng hindi tunay na ligtas, yun ay dahil sa hindi natin lubos na nakikita ang puso ng tao, ang Diyos lamang ang nakakatalos, nakakakita ng puso ng tao. Yan ang ating limitasyon bilang isang iglesia sa pagtanggap ng isang applicant for membership, at mahalaga nating tanggapin yan. Subalit, sa kabila ng limitasyon na yon, ang batayan talaga natin sa pagtanggap ng isang nag-a-apply for membership ay dahil siya ay ligtas. At kinikilala natin na siya ay ligtas. Kaya napakahalaga sa pangangaral ng Ebanghelyo na ipakita sa tao ang kanyang pagiging makasalanan. Kung hindi may ipapakita sa tao na siya ay makasalanan, walang conviction of sin. At kung walang conviction of sin, walang pagsisisi. Wala kayong makikita na nagsisi na hindi muna siya na-convict ng banal na spirito. At kung minsan itong hindi naiintindihan ng tao, mayroong mga tao na ayaw marinig ang kasalanan. Ayaw marinig ang patungkol sa kasalanan. Ang magagandang bagay ang gustong marinig sa kanyang sarili. Subalit hindi tayo dapat bumigay dyan. Merong mga tao na ang gugustuhin lamang na marinig ay ang masarap sa kanilang damdamin. Ang magandang marahil sa kanyang pandinig. Hindi po pwede ang ganyan, mga kapatid. Bilang mga ngaral ng Ebanghelyo o bilang isang iglesia, huwag tayong bumigay sa gusto o yung tinatawag na kapritsyohan lamang ng mga tao. Marami tayong kapritsyohan. Kung titingnan natin ang pangangaral ni Juan, nakaka-offend. Tila nakaka-offend ang kanyang pangangaral. Sa Lucas 3, talatang 7 hanggang 8, kaya't sinabi ni Juan sa napakaraming tao na dumating upang magpabautismo sa kanya, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo na tumakas sa puot na darating? Kaya't mamunga kayo ng karapat-dapat na pagsisisik, at huwag niyong sabihin sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na magagawa ng Diyos na magbangon mula sa mga batong ito na magiging anak ni Abraham. Marahil bilang Hudyo, ganun sila ka-proud. Marahil meron silang ganung pagmamalaki sa kanilang mga sarili. Hindi, binautismo ni Juan, yung napakaraming tao. Pero ipinakita niya na, ipakita nyo kung kayo nagsisisi, ipakita nyo yung talagang, yung buhay nyo ay nararapat sa pagsisisi. Ay, mapapansin nyo yung klase ng pangangaral ni Juan. Hindi nakakakiliti ng tenga. Ang hirap sabihin sa pangangaral, mga lahi ng ulupong. So dyan makapansin nyo na offensive ang Ebanghelyo. Hindi naman ibig sabihin dito na maging offensive ka. Subalit kapag ipinapangaral mo talaga ang Ebanghelyo ng may katapatan, merong mau-offend. Sapagkat sa isang banda ay offensive ang Ebanghelyo. Pero wag tayong bumigay kung merong nasasaktan sa Ebanghelyo na ipinapangaral natin. Kung ayaw nating may masaktan sa Ebanghelyo na ipinapangaral natin, wag na tayong mangaral. Wag na tayong maging mga ngaral ng Ebanghelyo. Sapagkat kung ganyan, hindi tayo nagiging matapat sa Ebanghelyo na dala natin. Kung si Juan Bautista
ay hindi naging matapat sa ebanghelyo na dala-dala niya, hindi siya karapat-dapat na maging forerunner ng ating Panginoong Hesus, ng Mesyas. Pero hindi ganyan si Juan. Katunayan, dahil sa pagiging matapat niya sa pangangaral ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, pinugutan siya ng ulo. At iyan ay sa pamamagitan ni Herodes. Ay sobrang nasaktan itong si Herodes. Ay totoo naman yung pangangaral ni Juan. Ay yung asawa ng kapatid mo, kinuha mo. Matuwid ba yun? Dahil doon pugot ang ulo ni Juan. Huwag sanang mangyari sa atin yan, na dahil sa pangangaral ng ebanghelyo, mapugutan tayo ng ulo. Subalit sa isang banda, ay dapat maging handa tayo dyan. Katunayan, bilang isang mangangaral ng ebanghelyo, makakaranas talaga tayo ng parang pinupugutan ng ulo. O marahil sa ating audience, sa pakikinig ng pangangaral ay pugot ang ulo mo sa akin, pastor. Marahil may ganon. Subalit dapat handa tayo sa bagay na yan. Huwag nating ikompromiso ang ebanghelyo dahil lamang sa gusto nating maplis ang tao. Dahil lamang ayaw nating masaktan siya. Ang dahilan kung bakit ninais ng mga lider ng bansang Israel na patayin ang ating Panginoong Hesus, yun ay dahil nasasaktan sila sa pangangaral nito. Iniisip nila, pinapatamaan sila ng Panginoong Hesus, pero ang totoo, tinatamaan sila sa mensahe. Hindi po pwede na kung ano yung gusto ng tao, yun ang ating ipapangaral, yan ay kaduwagan at kompromiso sa ebanghelyo. Kung tayo ay aware, sa buwan na to ay tinatawag na Pride Month. At alam natin, pag sinabing Pride Month, buwan niya ng mga tinatawag na LGBTQI+. Alam niyo, dapat nating igalang at irespeto ang mga taong ito. Kung nakikita niyo na ang mga grupong ito ay hindi iginagalang, walang pantay na pagtrato sa lipunan, isa tayo sa dapat kumundi na doon. Pero sa kabila nun, hindi tayo dapat sumang-ayon sa kanilang mga paniniwala at mga ipinaglalaban to the point na ayaw masaling ang kanilang mga marahil kasalanan, paglabag sa salita ng Diyos, sa pamantayan ng Diyos. Huwag tayong bumigay dyan. Ang hamon ko ay, kung nais nating magsisi ang isang makasalanan, mula sa kanyang kasalanan, ipakita natin sa kanya ang kanyang pagiging makasalanan. At muli itong naging ministeryo ni Juan. Siya'y dumating para panumbalikin ng mga tao ang bayang Israel sa Diyos. Hindi siya dumating para mangaral ng self-esteem. Hindi siya dumating para mangaral ng prosperity gospel. Hindi siya dumating para mangaral ng health and wealth gospel. Hindi ganon. Maalala nyo ng bayang Israel ay tumalikod sa Diyos. At dahil doon naging bihag sila sa Babylonia. Subalit hindi yun natatapos doon. Darating ang panahon na panumbalikin ng Diyos ang mga puso ng mga tao sa Kanya. At yun nga ay sa pamamagitan ni Juan. At ito na yung panahon na yon. Gaya ng nakita natin, nagbabautismo ng mga tao si Juan. O ang mga tao ay nagpapabautismo sa Kanya kay Juan Bautista. Pero hindi yun dahil maganda o tila kaaya-aya ang mensahe ni Juan. Yun ay nakakapunit ng puso. Kanina, sa Lucas, tinawag ng mga lahi ng ulupong. Na-open dyan si Herodes eh.
Subalit makakita natin kung paano tumugon ng tao. Ito ang gusto kong maunawaan ng mga kasama namin ngayon sa inyo na aming mga bisita, mga mahal sa buhay, na ang mensahe ng Ebanghelyo sa isang banda hindi maganda sa pandinig. Subalit ito ang kailangan nyo. Kailangan nyong maunawaan na kayo ay makasalanan. At kung hindi kayo magsisisi at manunumbalik sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo, wala kayong kaligtasan. At sana itanggapin nyo ang mensaheng yan. At ito rin ang mensahe na dapat nating panatilihin bilang mga ngaral ng Ebanghelyo. Bilang isang iglesia, huwag nating ikompromiso ito. Ang mundo ay puno na ng kompromiso. Huwag na tayong makaisa pa dito. Katunayan ng mensahe kanina, kahit sa loob ng iglesia, kahit sa mga ngaral, na doon ang mga kompromiso. Huwag na tayong makaisa pa, church. GBC, huwag na tayong makaisa pa. Pag sinabing Jonathan Edwards, marahil ang isang maiisip nyo dyan ay yung pag pinag-usapan ng mga mensahe niya, ang isang very popular ay walang iba kundi ang sinners in the hands of an angry God. Pinakita dito ang pagiging makasalanan ng tao, katunayan ipinakita dito ang puot ng Diyos patungkol sa pagiging makasalanan ng tao. Pero gaya ng alam natin, maraming naligtas, nagkaroon ng revival, maraming nagsisi. Sa isang marahil masasabi nating nakakapunit ng puso na mensahe, subalit isang matapat na mensahe. At sana ay ganun ang ating panitilihin. Isang magandang laman ng ating pangangaral sa Ebanghelyo, may panawagan ng pagsisisi mula sa kasalanan. Subalit pangalawang bagay, marahil ito isang pananariwa lamang sa atin, may pagsunod sa bautismo matapos magsisi. At makakita nga natin sa ating teksto, sumunod sa bautismo ng tubig ang mga taong ito matapos silang magsisi sa kanilang kasalanan. Hindi sila nagpabautismo para maligtas, kundi ligtas na sila. Kaya sila nagpabautismo. Pumupunta sa kanya, talatang 5, pumupunta sa kanya ang mga tao mula sa buong lupain ng Judea at ang lahat ng mga taga-Jerusalem at sila'y binabautismohan niya sa Ilog Jordan na nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. So ang nagsisi sa kasalanan ay sumusunod o humahakbang sa bautismo ng tubig. Hindi mo po pwedeng sabihin na ligtas ka na kaya hindi ka na magpapabautismo. Bagaman nga mali na kaya ka magpapabautismo ay para maligtas, ngunit mali rin na hindi ka magpabautismo kung sinasabi mong ligtas ka. Kung sinasabi mo na nagsisi ka sa kasalanan. Katunayan ang panlabas o ebidensya ng pagsisisi ay pagpabautismo. Sa pamamagitan nito ay ipinapahayag o ipinapakita mo na ikaw ay nagsisi sa kasalanan at ikaw ngayon ay tagasunod na ni Jesus. Kaya hindi natin pwedeng paghiwalayin ng pagsisisi at bautismo. Lagi yung magkasama. Kung yung iba, masyado ang pagdidiin sa bautismo, dahil kailangan daw iyon sa kaligtasan, subalit yung iba naman ay hindi nakita ang halaga nito bilang panlabas na kapahayagan ng pananampalataya. Mali ang dalawang bagay na yan at huwag tayong mahulog sa dalawang kamalian na yan. O marahil pwede na sabihin na dalawang extremes na yan. Alam nga natin, yung pag sinabing pendulum, minsan yan ay nasa kabilang bahagi at kung minsan naman ay nasa kabilang bahagi. At hindi dapat ganyan ang mangyari sa atin. So yung simpleng hamon sa atin dito ay ipakita o patunayan mo na ikaw ay nagsisi mula sa kasalanan sa pamamagitan ng pagpapabautismo sa tubig. Ngayon, nais kong bigyan ng konting pansin ang ibig sabihin ng bautismo dito. Ito ay sa paraan ng paglulubog sa tubig o yung immersion. At liban dyan, walang ibang paraan ng bautismo.
Maalala natin yung pagbabautismo ni Juan. Actually, sa Matthew yata yun. Sabi doon, meron doong malaking bahagi ng tubig. Kumbaga talagang walang duda na talagang palubog ang ginawa ni Juan maging sa ating Panginoong Hesukristo na makakita natin sa mga darating na mensahe. Kung hindi ganyan ang paraan ng iyong bautismo, hindi ka pa talaga nababautismuhan. Kaya hindi rin natin pwedeng baliwalain ang paraan o yung tinatawag nating mode of baptism. The only mode of baptism is immersion. Actually, pag sinabi nga raw baptism, it is a mode. Kaya muli, wag nating baliwalain o maliitin ang bagay na ito. Patunayan ang bautismo ay utos. Kaya ikinabit ko iyan sa ating punto. May pagsunod sa bautismo matapos magsisi. Hindi ito katang-isip lamang, ito ay utos mismo ng ating Panginoong Jesus. And that's very clear in Matthew 28 verse 19, "Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Isa pang mapapansin nyo sa usapin ng bautismo, ito ay Trinitarian. Ito ay sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Hindi po pwede dito yung sa pangalan lamang ni Jesus o kung ano pa mang paraan. So mapapansin nyo kung gaano kahalaga ang bautismo sa buhay ng Kristiyano, sa buhay ng tagasunod ni Hesukristo. Kaya kung ikaw ay hindi pa tagasunod ni Jesus, kaya kung ikaw ay tagasunod ni Jesus, subalit hindi pa nagpapabautismo, sumusuway ka mismo sa kanyang utos. Isa pang mahalagang maunawaan natin sa bautismo, ito ay entry sa church. Kaya kung hindi ka pa nagpapabautismo o kung hindi ka magpapabautismo, hindi ka magiging bahagi ng iglesia. Hindi ka kikilalanin. At kung hindi ka bahagi ng iglesia, walang pribilehiyo. Isang marahil pribilehiyo sa iglesia ay yung ginawa natin last week, ang Lord's Supper and many other privileges na meron ng isang bahagi ng iglesia ni Kristo, ng ating Panginoong Hesukristo. Marahil andun yung naipapanalangin ka, na dadamayan ka, bagaman merong disiplina sa iglesia. Actually, discipline ay utos pa rin, pero sa kabila nun ay napakaraming mga pribilehiyo sa iglesia at iyon ay dahil sumunod ka sa utos ng bautismo. Kaya sa'yo na sinasabi mong ligtas, sa'yo na sinasabi mong nagsisi sa kasalanan, magpabautismo ka. Hindi ko alam kung familiar kayo kay Luther Rice. May students, kilala nyo na siya. Si Luther Rice ay contemporary sa isang missionary na bagaman hindi masyadong nagtagal na nagmisyon. Siya contemporary ni Adoniram Judson, pareho silang American missionary. Si Luther Rice, parehas ni Adoniram Judson, kasama sila sa church, sila ay miyembro ng isang congregationalist na iglesia. At pag sinabing congregationalist, ay yan ay nanghahawakan, naniniwala sa infant baptism like pedobaptism or Presbyterian. So yan yung medyo pagkakapareho nila. At sobra ang panghahawakan ni Luther Rice sa kanyang paniniwalang ito ng infant baptism. The same thing with Adoniram Judson. But Adoniram Judson ay nakumbinsi siya sa tinatawag na believer's baptism at nagpabautismo siya si Adoniram Judson kasama ng kanyang asawa at pagkalipas ng ilang buwan, si Adoniram Judson ay nangharal patungkol sa believer's baptism using Matthew chapter 28 verse 19, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them." Sa madaling salita, nadoon si Luther Rice and he was convinced sa tinatawag na believer's baptism. Sa pamamagitan ng pangangaral ni Adoniram Judson patungkol dyan, nabuksan ang kanyang mga mata, nakita niya, naunawaan niya na ito yung tama,
At ang isa pa doon ay ito'y utos mismo ng Panginoong Hesukristo ay siya'y sumunod. Siya'y nagpabautismo. Yan ang tunay na ligtas. Yan ang tunay na tagasunod ni Hesukristo. At maganda ang sa tingin ko'y akma-akma itong himno na ating aawitin bilang tugon ang sinabi sa huling stanza, Panginoon, ihanda mo sa iyong sasabihin, susundin kang buong puso, bawat utos mo'y gawin. So sana ito yung ating ding maging resolve. Kung sinasabi mo na ikaw ay tagasunod ni Jesus, na naligtas, nagsisi, sumunod ka sa utos ng bautismo. Bilang tugon, awitin natin, mangusap ka, Panginoon. Wakas po tayo sa panalangin, mga kapatid. O dakila namin Diyos, aming mapagbiyayang Ama, ipapasalamat kami sa pagkakataon na minsan pa kami ay magsalo-salo sa iyong salita. Tunay na ito ay biyaya niyo sa amin sapagkat kung minsan ay nadoon ang mga panghihina ng aming mga kaluluwa. Salamat o Diyos sa iyong patuloy na pagpapaalala, lalo na sa napakahalagang mensahe ng Ebanghelyo patungkol kay Hesukristo, ang anak ng Diyos. At nakita namin ang naging pasimula nito, nag-umpisa ito sa ministeryo ni Juan Bautista, ang katuparan ng kasulatan bilang tagapaghanda ng daan ng tagapagpatawad ng kasalanan ng aming Panginoong Hesukristo. Panginoon, salamat sa mensahe na ang kaligtasan ay dahil mayroong pagsisisi sa kasalanan, may pagkilala sa aming pagsuway sa iyo. At salamat dahil binuksan niyo ang aming mga puso, ang aming mga mata, pang makita namin ang aming kalulunos na kalalagayan sa iyong harapan. At kami kinatagpo ng Banal na Espiritu at tumugon sa panawagan ng Ebanghelyo. Marahil ito ay mabigat sa aming puso, sa aming pandinig, ngunit itong kailangan namin upang tunay na makita namin ang kawalan ng aming mga sarili. Hindi kayang iligtas ang aming mga sarili, ano man ang aming kalalagayan at katatayuan bilang individual. Salamat sa pagpapanariwa ng iyong Ebanghelyo, Panginoon, at naway itong isang pa'y makita ng bawat isa sa amin kahit pa kami ng mga mananampalataya. Gayon din ang mga mahal namin sa buhay, ng mga bisita namin, mga kasama namin sa bulwagan na to, maging sa mga kasama namin online, marahil meron sa kanila na hindi pa kumikilala sa kanilang kasalanan, hindi pa kumikilala sa pangangailangan kay Hesukristo. Panginoon, mahabag ka sa kanila. At gaya ng aming natunghayan, naway sila man ay tumilala sa kanilang kasalanan at magpabautismo bilang utos, bilang kapahayagan ng pagsisisi sa kasalanan, bilang panlabas na ebidensya ng pagsunod kay Hesukristo. O Panginoon, salamat sa iyo. Tulungan niyo kami na kung anong inuutos niyo sa amin, ay ito'y aming magawa, Panginoon. Tulungan niyo kami ng iyong Banal na Espiritu sa mga bagay na ito. Salamat muli sa mga oras na ginugol namin. Salamat sa iyong salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.